iniwan sa kanya. Ang mga kwento ni Epi Quezon, isang anak, isang alagad ng sining, at isang patunay na ang pamana ay maaaring maging inspirasyon para lumikha ng sarili mong tatak. Ako si Julius Babaw, asawa, ama, anak, kaibigan, kakwentuhan. Sa bawat aspeto ng buhay ko, may iba't iba yung kwento. Ikaw ba? Anong kwento ng buhay mo? Dito tayo sa puntod ng aking amang si Dolphy sa Heritage Park. So, musoleo to, ha? Musoleo, pero mapapansin mo bukas. Oo nga, bakit bukas? Kasi, alam mo naman ang tatay ko, gusto niya nalalapitan siya palagi. Oo. So talagang open to kasi para mapuntahan siya ng mga gustong bumisita sa kanya. Oo. At ito, ayan guys, yan ang puntod ni Tito Dolphy. Naalala ko, bago mamatay, yung gumising siya ulit kasi nakatrike eh. Yung nilagyan siya sa leeg, gumising siya for a brief, brief, dalawang araw siguro. Yeah. Ayaw niya kasi yun. Ayaw niya. Nakita ko sa mukha niya yung galit. Bakit na ganito? Hindi niyo pa ako hinayaang pumunta kay God, di ba? Sabi ko sa kanya, Dad, magalala, magpapahinga ka lang ng konti, Dad, tapos magtatrabaho tayo ulit. Kasi work gives him the energy. Papahinga ka lang ng konti. Papahinga ka lang, Dad, tapos magtatrabaho tayo. Kaya mahinga siya. When he passed away, pinapasok siya sa ABS-CBN, di ba? Ako yung nautusan magdala sa kanya sa ABS-CBN. Tama. Dulo ko marinig sa camera yun, pero sumisigaw, Dad, game face, Dad. May mga camera. Nagtatrabaho tayo ulit. Game face tayo, Daddy, ha? Nagpapatawa ako, pero Dad, naka-makeup ka na. Game face. July is a month that we really celebrate his life, di ba? Not just his life, but his death as well. Yung we celebrate, but full circle. The full circle of his life. So July is a celebration of, for our families, is the celebration of my father's life. And what a fitting tribute sana kung magawaran si Tito Dolphy ng National Artist Award. Well, that would be a great honor, di ba? Hindi naman namin siyempre ina-expect yun. Ako, bilang anak, at bilang artista, at sa tagal ko na naging artista, sa patagal ko sa industriya natin, I see that it's fitting naman that he gets an honor as such, no? Ano pakiramdam mo kapag lagi binabanggit ng mga tao na kamukha mo si Dolphy? Among all your, alam mo, nakakatawa niya, di ba? Nakakatawa niya. Nung pinanganak ako, dahil Smith ako di ba? Nanay ko, Nung pinanganak ako, blonde blue eyes. Okay. Tingin ng tatay ko, parang nasalisihan ako. Kalma niya, ako naging pinanganak. Kung sino yung ginawa niyang joke, di ba? Parang nasalisihan ako. Yun ang naging kamukha niya, di ba? Karma namin ng tatay ko. Karma niya yun. Sige, pag-usapan naman natin yung beginnings mo sa showbiz. Host ako, Manilin Live. Kasama ko dyan sila Manilin, siyempre si Francis Magalona. Sabi ni Direk Peggy, can I talk to you? Okay, Direk. Sabi sa akin ni Peggy Galia, alam mo, ang tatay mo, very brilliant actor. Kapatid mo, si Eric, very brilliant actor. You might want to choose another career. Ang mga hirap na pinagdaanan ni Epi bilang aktor sa pagbabalik ng Julius Babaw Unplugged. Nasa ginampanang mga gay roles si Epi sa kanyang mga pelikula at palabas sa telebisyon, isang kontrobersyal na topic ang aming dinaanan. Tunghayan po natin sa pagpapatuloy ng kwento ni Epi Quezon. Kunyari meron doon sa mga viewers natin, kunyari meron silang anak na inamin sa iyo, for example, na sila ay gay o bakla. How would you handle that? Honestly, it doesn't affect me anymore like how it used to affect me before. So kapag nangyari yun, tatanggapin mo lang?
susuportahan mo siya. Yes. O ano man. Pero before, di ganon, no? Kung sakali nangyari, yun ang time na... Natin? Mobi ka pa. Tatay ikaw, gano'n? Sabi mo sa tatay mo, ako dad, kalbo ko siguro sa... Hindi kay daddy, sa mga utol ko. Kalbo ka. Di ba may gano'n nung panahon natin? Pero ngayon, accepted na siya. Yeah. I mean, para sa atin, it's the new norm. It's the new normal, di ba? Hindi na nakakahiyang aminin kung ano ka, di ba? Kamusta ang personal life mo? Saan mo nakilala ang asawa mo? I'm good. I have 2 kids, but I have a new partner. Okay. Si Mapet, who takes care of me. Siya na nag-aalaga sa akin. And yun, and I have 2 kids. Si Sandro, which is 31. Si Misha, which is 19. Is second year college now in UANP, which is a world-class athlete. Kasi nagka-silver medal sa cheer dancing sa Taiwan. Proud dad. Oo. Wow. UAP Fire Starters. Wala nag-artista. Ayoko eh. Bakit? Si Sandro is now also directing mga vlogs niya, ganyan, di ba? Pero ang sa akin kasi, alam niyo muna yung mga madaling mag-artista eh. Dahil linya ng buong pamilya ko yan eh. Pero baka naman meron kayong ibang gusto gawin. At baka mas magaling kayo doon. Diba? Dito ikukumpira kayo sa amin. Agad. Agad. Pagsalang nyo, ay, hindi ka kamukha ng lolo mo. Hindi ka kamukha ng tatay mo. Hindi ka kamukha ng tito mo. Ang dami namin. Sa tito pa lang, ang dami na nun. Diba? Sa lolo pa lang, lugi-lugi na sila. Ay, ako hanggang ngayon, lugi. 35 years. 35 years sa industriya, kinukumpira pa rin ako sa tatay ko. Diba? Wala na akong magagawa to. Kaya nga ako, aminado na kami, we cannot fill in a shoe that's that big. Ang laki masyado ng sapatos na yun. Maski magsama-sama yung paa namin sa sapatos na yun, hindi namin mapupuno yun. Pero mas marami din naman ang benefits noon, di ba? Kaysa sa negative. Mas maraming naitulong sa inyo. Mas marami na itulong. Diba? Mas marami. Sa negative. Oo naman. Of course, yun nga lang, kung ang pipiliin ng mga anak ko, pag-artista, hindi sila alagwa. Hirapan sila. Ngayon pang ang artista is a dime and a dozen, di ba? Yeah. Anong advice na may bibigay mo sa mga gusto maging artista? Yung authenticity ng isang craft should reflect on the authenticity of the person itself. So the authenticity of anything that you do, like ikaw, Julius, yung authenticity, totoo ka eh. Kaya yung nakikita nila totoo, walang fake. Kaya ka tinatangkilik ng mga tao. Once magpapogi ka, sabihin mo, ito si Julius Babaw. Nakuha mo, naglagay ka ng ibang persona na hindi talaga si Julius Babaw. Pero si Julius Babaw ka, kitang-kita nila yun. Obvious naman yun, hindi mo may tatago yun. Bakit doon ka mawawala ng mga, bakit ganyan si Julius? Di ba? Bakit biglang nag-iba? Kung di ka authentic sa sarili mo, hindi ka magiging authentic sa roles na ginagampanan mo. You have to be in touch with your true self and be able to express your true self for you to be able to tap into another person's personality. So yun yung pinaka-importante. Kailangan totoo ka sa sarili mo. Authentic ka sa sarili mo. Sa likod ng mga halakak, natagpuan niya ang sariling tinig. Sa bawat papel, ipinakita niyang ang pamana ay hindi pribilehyo, kundi gabay. Mula sa anino ng isang alamat, isinilang ang kanyang sariling liwanag. At sa kanyang paglalakbay, napatunayan niyang ang pagiging anak ay simula lamang. Dahil ang tunay na pamana ay ang kwento na ikaw mismo ang lilikha. Muli, ako si Julius Babaw na nagsasabing ang buhay parang social media. May mga bahaging ka-like, may mga kabanatang gusto mong i-share, may mga yugtong patuloy mong fina-follow. At yan ang mga kwentong ating sisilipin, susundan at babalikan dito sa Julius Babaw Unplugged. Malit ka pa lang, medyo naging dark yung iyong nakaraan. Are you comfortable telling us about that? My biological dad, he left when I was only 4 years old. Honestly, parang pinano pa akong ipa-abort. So, unwanted child ako. So with all that hate sa puso mo, ano naging effect sa'yo nun? I became a very rebellious child. You know, I wanted to my stepfather. To your stepfather? Yeah. Wow! Ganun At a umabot sa young puntong age. ganon. Gano'ng kalaki
ba ang naswindle sa'yo? 37 yun. It's just that, 37 million? Wow, laki. actually, nasa 87 yun. Pero yung, 87. Paano mo in-explain sa family? syempre, ang unang ano ko, wait, paano to? Dito talaga ako nagpanik na dumaan ako ng depression.